Ako si Princess Castro, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH iniulat ang pagbaba ng kaso ng dengue sa bansa. Sunog sa ilang bahagi ng kagubatan ng Benguet, nagpapatuloy pa rin. DA, kumpiyansang walang problema sa supply ng bigas ngayong taon. PNP-ACG, nagbabala sa publiko ukol sa concert online ticketing scam. Manila Clock Tower Museum bukas na tuwing weekends. Veteranang aktres na si Jacqueline Jose, pumanaw na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ayon sa datos ng Department of Health o DOH, noong ika-23 ng Pebrero taong kasalukuyan, nagkaroon ng 11% pagbaba ang mga kaso ng dengue sa bansa sa pagitan ng ika-14 hanggang ika-27 ng Enero na may higit 7,400 kaso kumpara mula noong ika-1 hanggang ika-13 ng Enero na mayroong mahigit 8,300 kaso. Mula ika-1 ng Enero hanggang ika-10 ng Pebrero, may kabuwang 67 pagkamatay na ang naiulat na nagresulta sa case fatality rate na 0.32% para sa taong 2024. Samantala, patuloy na sinusubaybayan at sinusuri ng DOH ang sitwasyon upang maipatupad ang mga kinakailangang hakbang at interbensyon at hinihikayat din nito ang publiko na palakasin ang pagpapatupad ng 5S strategy laban sa dengue. Ibinahagi ng National Economic and Development Authority o NEDA ang pagpapaigting ng pamahalaan sa mga oportunidad ng mga kababaihan sa labor force. Ito'y bilang pakikiisa sa National Women's Month kung saan layunin sa Philippine Development Plan 2023 to 2028 ang palakasin ng bilang ng mga babae pagdating sa trabaho. Sa temang lipunan patas sa bagong Pilipinas, kakayahan ng kababaihan patutunayan, ay nais nitong bigyan ng pansin ang ginagampan ng gawain ng kababaihan sa pagtulong na mapalago ang ekonomiya ng bansa. Mental health care para sa mga persons deprived of liberty o PDLs ang binigyang pansin ng Iwahig Prison and Penal Farm o IPPF sa paraan ng pagsasagawa ng mga seminar. Ating alamin ang ibinahaging kaganapan na ito ng Bureau of Corrections o BUCOR mula sa ulat ni Danisa Lopez. Ibinahagi ng Bureau of Corrections o BUCOR ang pagsasagawa ng Iwahig Prison and Penal Farm o IPPF ng mga seminar para sa persons deprived of liberty o PDLs na matutukan at mapalagahan ang kanilang mental health. Layunin ng seminar na mapabuti ang kalagayan ng mga PDLs pagdating sa tamang pagkontrol ng emosyon, mabawasan ang tensyon sa pakiramdam at pagkakaroon ng mapayapang komunidad sa loob ng kulungan. Kabilang sa isinagawang seminar ang Stress and Anger Management, Mental Health Hygiene Seminar at Gratitude Being Grateful Module kung saan ang resource speakers ay mga psychology students na pinatnubayan ni Corrections Officer 1 Jeremy Fernandez. Ang mga aktibidad na ito ay parte rin ng pagkamit ng mga layunin tungo sa bagong Pilipinas. Danisa Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Inanunsyo kamakailan ng Bureau of Immigration o BI na kinakailangan ng clearance mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga menor de edad na tutungo abroad na hindi kasama ang kanilang mga magulang o tagapangalaga. Kung saan sa pahayag ni BI Commissioner Norman Tansinco, inaasahan nila ang pagdagsa ng mga batang pasahero sa mga paliparan dahil sa papalapit na concert ni Taylor Swift sa Singapore ngayong linggo. Dahil dito, pinalalahanan ni Tansinco ang mga babiyahe abroad na ipasa na ang e-travel araw bago ang paglipad at maging maaga ng 3 oras bago ang kanilang nakatakdang pag-alis sa bansa.
Namahagi ng tulong pinansyal ang Emergency Housing Assistance Program ng National Housing Authority para sa mga pamilyang nasunugan sa Dasmariñas, Cavite. Narito ang ulat. Bunsod ng sunog na sumiklab sa Dasmariñas, Cavite kamakailan, ay muling umaksyon ang National Housing Authority o NHA kung saan namahagi ito ng tulong pinansyal mula sa Emergency Housing Assistance Program o EHAP ng ahensya. Nakatanggap ng tig sa 10,000 piso ang nasa 38 pamilyang benepisyaryo ng EHAP ng ahensya mula sa mga barangay ng lalawigan sa Paliparan, Burol, Langkaan at Salitran. Ang inisyatibong ito ay sa ilalim ng kampanya ng Bagong Pilipinas kung saan patuloy na ipinatutupad ng NHA ang nabanggit na programa upang palawakin ang layunin na maibsan ang kalagayan ng pamumuhay ng mga pamilyang nangangailangan ng tulong sa pabahay. Dagdag pa rito, layon din ng ahensya na palawigin ang serbisyo nito sa pabahay sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong pinansyal sa mga biktima ng kalamidad upang matulungan sila sa pagbili ng mga kinakailangang materyales upang maitayong muli ang kanilang mga napinsalang bahay. Bukod sa mga insidente ng sunog, tumutugon din ng EHAP sa iba pang kalamidad tulad ng bagyo, lindol at baha. Matatandaang kamakailang namahagi rin ng ayuda ang ahensya sa mga nasunugang residente sa mga lungsod ng Maynila at Mandaluyong. Sa kabuuan, nasa 380,000 pesos ang naipamahaging tulong pinansyal ng NHA sa ilalim ng EHAP. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ulat ng Office of Civil Defense o OCD, patuloy na inaapula ng mga bumbero ang 2 sunog sa kagubatan sa Itogon, Benguet. Itinuturo ang mga sunog sa kagubatan ay sanhi ng mas mainit na temperatura na dulot ng nagpapatuloy na El Nino. Patuloy na nangongolekta ng kaukulang impormasyon ng OCD upang matukoy ang lawak ng pinsala ng sunog sa kagubatan. Nagpapatuloy ang epekto ng amihan sa extreme northern Luzon habang easterlies naman sa natitirang bahagi ng bansa. Maulap na kalangitan na may mahinang pag-ulan ang asahan sa Batanes, Cagayan at Isabela at posibleng flash floods naman sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. PBBM balik Australia para sa ASEAN-Australia Summit. DA susuportahan ng Philippine hog industry matapos masungkit ang pinakamaraming pork dishes sa Guinness World Record. DA, kumpiyansang walang problema sa supply ng bigas ngayong taon. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Balik Australia si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para dumalo sa pagdiriwang na ika-50 anibersaryo ng ASEAN-Australian Summit. Linggo ng gabi nang makarating ang Pangulo sa Melbourne Airport na sinalubong ng mga government official ng Australia. Bukod sa kabi-kabilang pagpupulong na dadaluhan ng Pangulo, nakatakda rin siyang makipagkita sa mga OFW sa Australia. Isinusulong ngayon na imbestigahan na rin sa Senado ang ilegal na pagbebenta ng bigas ng NFA. Francis Riodique para sa balita.
Tiniyak ni Senate Committee on Agriculture Chairperson Senator Cynthia Villar na paiimbestigahan ang umano'y iligal na pagbebenta ng bigas ng National Food Authority. Ito ay naging kontrobersyal matapos masangkot umano ang mga opisyal ng NFA na ibinebenta ang mga bigas sa presyong dehado. Ito rin umano ay hindi dumadaan sa proseso. Ayon sa mga inisyal na mga impormasyon, binili ng NFA ang bigas bilang palay ng 23 pesos at ibinebenta naman sa halagang 25 pesos. Paggigiit ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., nararapat lamang na patawan ng pinakamabigat na kaparusahan ang mga nasa likod nito. Samantala, matapos na ipag-utos ni Laurel ang imbestigasyon, hinimok niya ang mga nasabing opisyal na mag-voluntary leave muna habang gumugulong ang imbestigasyon. Pagtitiyak niya, aaksyonan ito ng ahensya matapos ang imbestigasyon na kumpiyansa siyang matapos sa lalong madaling panahon. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Walang magiging problema ang Pilipinas sa supply ng bigas ngayong taon. Yan ang pagtitiyak ni Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa. Anya, may healthy stock at inventory ang bansa sa kabila ng milyong-milyong pinsalang idinudulot ng El Niño phenomenon sa bansa. Inaasahan na ang ani ng palay sa Pilipinas ngayong Marso at Abril ang magpapalakas sa kasalukuyang supply ng bansa. Matapos matagumpay na nakamit ng bansa ang Guinness World Record para sa pinakamaraming putahe ng karning baboy, layong tutukan ng Department of Agriculture ODA ang lokal na paggawa at kalakalan sa industriya ng karning ito. Para sa bukod pang impormasyon, narito si Jade Buhoy. Matapos makamit ng bansa sa Guinness World Record ang pinakamaraming putahe ng karning baboy noong Hog Festival sa ika-1 ng Marso sa Araneta, malugod na inanunsyo ng Department of Agriculture ODA ang suporta nito sa lokal na produksyon ng baboy. Pahayag ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang pagpapatupad ng pagsasaliksik at kaunlaran bilang isang paraan, pati na rin ang makabagong pamamaraan para sugpuin ng ASF ay magiging bahagi ng kanilang hakbang upang palakasin at bigyang pinansyal na tulong ang mga programang gagawin para rito. Binahagi din ni Senadora Cynthia Villar ang ukol sa pagsugpo ng agricultural smuggling upang maprotektahan ang mga local hog farmers. Aniya ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Law na inamyendahan bilang Anti-Agricultural Smuggling Law sa taong 2016 ay makakatulong upang mas mataas ang produksyon ng karneng baboy sa bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Pinaiimbestigahan na ng Department of Education ng umano'y sapilitang pagbebenta ng mga learning materials para sa Catch-up Fridays. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Not for sale. Ito ang paglilinaw ng Department of Education sa mga learning materials nito. Ito ay matapos makatanggap ng ulat ang ahensya ng umano'y sapilitang pagbebenta ng mga learning materials para sa programang Catch-up Fridays. Paggigiit ng ahensya, ito ay iligal at may karampatang parusa ang mapapatunayang sangkot rito. Kaya naman isinulong ng ahensya ang investigasyon upang mapanagot ang mga nasa likod nito. Dagdag pa ng DepEd, inilunsad ang Catch-up Fridays upang mahasa ang kakayahan ng mga mag-aaral at hindi para maging pasanin pa sa kanila dahil sa karagdagang gastos na hatid ng iligal na pagbebenta. Nanawagan din ng DepEd na patuloy na makipag-ugnayan at iulat sa ahensya ang mga masasaksiyang iligal na gawain para sa agarang aksyon. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Upang mas lalong mapabuti ang serbisyo publiko ng Department of Trade and Industry o DTI, katuwa ng iba pang ahensya ng gobyerno, inaanyayahan nito ang publiko na magsumite ng review at komento sa Draft Implementing Rules and Regulations ng Republic Act 11967 o mas kilala bilang Internet Transactions Act.
Ang batas na ito ay nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 5 ng Disyembre taong 2023 kung saan layo nitong ipromote at panatilihin ang pagbuo ng tiwala sa e-commerce sa pamamagitan ng pagbibigay ng regulatory framework para sa proteksyon ng consumer at merchant. Upang magsumite ng mga mungkahi, mangyari lamang na magtungo sa e-commerce at dti.gov.ph o iscan ang QR code sa poster na nakapost sa kanilang official Facebook page na DTI Philippines hanggang 12 ng Marso. Ibinahagi ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG ang scam na nagaganap sa concert online ticket na siyang marami na ngayong nabibiktima. Yan ang balitang ating alamin mula kay Danisa Lopez. Nais paalalahanan ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG ang publiko sa nangyayaring scam sa concert tickets na siyang laganap ngayon online. Ang concert online ticketing scam ay nangyayari kung saan lilinlangin na nanggagancho ang bibili at ipapabayad ang peking ticket, ngunit kalaunan ay hindi na ito ipapadala matapos bayaran online. Kaya't nagbigay payo ang PNP-ACG para maiwasan ang ganitong mga uri ng panloloko sa publiko. Payo ng ahensya, bumili lamang sa makilala at katiwa-tiwalang nagbebenta, suriin ang mga tuntunin sa pagre-resale ng mga ticket at alamin ang polisiya sa refund. Nananatili naman ang payo ng PNP-ACG sa publiko na maging mapanuri sa mga transaksyon online upang hindi maging biktima ng scam. Danisa Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. Anti-illegal fishing operation sa Zamboanga, Sibugay, mas pinaigting ng mga otoridad. Manila Clock Tower Museum bukas na tuwing weekends. Police Regional Office Bicol binatikos ng netizens sa kanilang stiletto run. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Magmula nitong 2 ng Marso, bukas na ang Manila Clock Tower Museum at magpapatuloy ito sa susunod pang weekends. Ayon sa project head ng Manila Clock Tower Museum na si Jose Maria Belmonte, bukas ang museo para sa mga bisita mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, Martes hanggang Linggo. Matatandaang ang rehabilitated clock tower ay formal na binuksan sa publiko noong Oktubre taong 2022. Kamakailan ay nakiisa ang Philippine Coast Guard o PCG sa mga otoridad sa pagpapaigting ng anti-illegal fishing operations sa katubigan ng Kabasalan, Zamboanga, Sibugay, kung saan nahuli ng PCG-LGU ng Kabasalan at Philippine National Police ang 2 motor bangka na nasasangkot sa pagsasagawa ng hulbot-hulbot. Ayon sa Coast Guard Station Zamboanga, Sibugay, ang paggamit ng modified Danish Chen o hulbot-hulbot ay isang ipinagbabawal na gawaing pangingisda kung saan ang mga iligal na mangingisda ay gumagamit ng mga fine mesh net at kagamitan na sumisira sa yamang dagat. Ang gawaing ito ay isinasagawa ng ilang operator sa mga daluyan ng tubig sa munisipalidad na siyang nakakaapekto sa huli ng mga maliliit na mangingisda. Ginawang katawa-tawa ang mga babae. Isa ito sa mga pahayag ng netizen matapos i-upload sa Facebook ang pagdiriwang ng mga kapulisan sa taunang Women's Month. Ang dahilan nito at ano ang pulso ng masa ukol dito, tunghayan sa balitang dala ni Jade Buhoy. Bilang ang Marso ay buwan ng kababaihan, ano nga ba ang simbolo ng pagiging babae para sa mga kalalakihang nasa serbisyo? Bagamat ito'y palaisipan, sa kamakailang stiletto run ay tila tumaas ang kilay ng mga netizens, mapababae man o lalaki, dahil para sa kanila, hindi ito naaayon.
Umani ng samot-saring reaction ang Facebook post ng Philippine News Agency na naglalaman ng kaganapan sa pagdiriwang ng Buwan ng Kababaihan na isinagawa ng Philippine Regional Office sa Bicol noong unang araw ng Marso. Mungkahi ng netizens, sana'y maglaan ng pondo ang Gender and Development para sa 3-day training o gender studies para sa mga kalalakihang nabibilang sa serbisyo. Pahayag pa ng isang komento kung maaaring basahin ng PNP Kasurog Bicol ang mga komento at gawin itong pamantayan para sa evaluation ng nasabing kaganapan. Ayon naman sa Police Regional Office Bicol, ang pagsasagawa ng Stiletto Run ay sumisimbolo sa kanilang pagbibigay-pugay sa kahalagahan ng tungkuling ginagampanan ng mga kababaihan sa lipunan. Base naman sa Philippine Commission on Women, ang pagdiriwang ng National Women's Month ngayong taon ay nakatuon sa pagkakapantay-pantay at pagkakabuklod ng lipunan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Nagluluksa ang industriya ng show business matapos ang hindi inaasahang pagpanaw ng batikang aktres na si Jacqueline Jose sa edad na 60. Narito ang detalye. Pumanaw na sa edad na 60 gulang ang multi-awarded winning actress na si Jacqueline Jose o Mary Jane Santa Ana Gok sa tunay niyang pangalan noong Sabado, 2 ng Marso. Ang balita ay kinumpirma ng kaniyang pamilya kung saan ayon sa kanila natagpuang patay ang aktres sa kaniyang bahay sa Quezon City. Dagdag pa rito, ayon sa panayam sa anak nitong si Andy Eigenman, myocardial infarction o atake sa puso ang naging sanhi ng pagkamatay ng aktres. Ang iconic actress ay pinanganak noong 21 ng Oktubre taong 1963 sa Angeles City, Pampanga at may 2 anak kung saan ang panganay nitong anak na si Andy ay isa ring artista. Huling napanood si Jacqueline sa seryeng FPJ's Batang Quiapo at sa pelikulang Broken Heart Strip na entry sa Metro Manila Film Festival 2023. Ilan sa mga hindi malilimutang papel na ginampanan ni Jacqueline ay ang pelikulang White Slavery sa ilalim ng direksyon ni Lino Broca at teleseryeng Mula sa Puso. Tumanggap din siya ng parangal sa mga prestihiyosong award-giving bodies na Gawad Urian at Luna. Dagdag pa rito ang mga makasaysayang proyektong kaniyang ginawa noong taong 2016 kung saan siya ang first Filipina at Southeast Asian na actress na tumanggap ng Best Actress Award sa Cannes Film Festival para sa kanyang pambihirang pagganap sa pelikula ni Brillante Mendoza na Marosa. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, DOH iniulat ang pagbaba ng kaso ng dengue sa bansa. Sunog sa ilang bahagi ng kagubatan ng Benguet, nagpapatuloy pa rin. DA, kumpiyansang walang problema sa supply ng bigas ngayong taon. PNP-ACG, nagbabala sa publiko ukol sa concert online ticketing scam. Manila Clock Tower Museum bukas na tuwing weekends. Veteranang aktres na si Jacqueline Jose pumanaw na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.
At iyan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/1medianetwork. Ako si Princess Castro at ito ang News Force.